Hello beautiful! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. Ayan! So today ay isasave ko ang aking mga grafted cactuses. I've been a week na wala sa bahay at ganito ko dinatna ng aking mga grafted cactus. So ayan, i-degrap na po natin yan dahil nabulok na yung kanilang stem. Ayan, yung kanilang katawan. So pag ganyan, kailangan na natin talagang i-degrap. So ang payo ko, kung gusto nyo ng grafted cactus, kailangan magkaroon kayo ng rooting hormone. Na-try ko na din tong rooting hormone. Effective naman po siya. So gupitin na natin yung head at i-degrap na nga po natin sila, and tingnan natin kung gaano nakalalim yung rat doon sa loob. Minsan kasi malalim na talaga eh. And hopefully maisave ko pa lang nga talaga itong mga grafted cactuses ko na ito. So marami na din ako nagawa about grafted cactus. Ulitin ko lang, bakit ginagawa ang grafted cactus is to make more pups and mas mabilis lumaki kapag sila ay naka-grafted. Unlike kapag nasa soil lang sila, is medyo matagal nga sila lumaki. So yan yung isa sa way ng paano palakihin agad at magbigay ng maraming pops sa iyo. Kaya may mga seller ako nakikita na maraming grafted cactus at pumipitas-pitas lang sila dyan. Tapos papaugatin na nila and then boom, ibebenta na. Ayan. So tanggalin na natin yung mga pops, and makikita nyo na ayun no, nasa loob na din yung rat ng nitong aking gymnocalycium bar. So kailangan na nating tanggalin. So I'm using a blade number 15. Ayan. So mas siya, mas matulis at mas madaling gamitin. So ayan, tanggalin lang natin yung mga bulok-bulok na yan, and yun nga, mukhang malalim ang pagkarat nito kasi andun na siya sa loob. So ano pa about grafted cactus? Yan din talaga yung main problem sa mga grafted cactus. Nabubulok yung kanilang pinaka-stem. So dyan kasi sila kumukuha ng nutrients. So ano yung reason bakit nag-rot itong yung sa akin itong mga grafted cactus? It's because niripat nga po ito dahil inaayos nga, dahil ilalagay sa rock, nilipat lang sa white pot para pare-pare sila. So what happened is, nung niripat is medyo maarte din kasi ang mga grafted cactus. Nung pagkaripat nito, pwedeng ginupit yung mga ugat, tapos nag-watering. So yun yung nakikita ko kasi hindi nga ako yung nagripat nito. Yung hobby ko yung nagripat. Yun nga, duty ako, so kailangan nang ayusin. Siya na yung nagripat. And maayos naman siya magtanim kaysa sa akin. Kasi sanay naman siya sa ganyan. So anyway, other reason kung bakit nag-rot, pwedeng mali yung pagtutubig. Pwedeng ma-stress din sila. So minsan pag nilagay mo sila sa isang posisyon, 'di ba, yung position ng rock ko na to is yung nasa na siya, shaded. Minsan may ganun silang problema or arte na sanay sila sa araw, tapos bigla mong shaded, is bigla silang magrarat. So yun yung nakikita kong reason. Una, yung pagre-repat, baka diniligan agad, and then yun nga, yung sa positioning. So kahit sa Saxis ganun eh, pag ginalaw mo, diba, biglang nagrarat nang wala ka namang ginawa. Nilipat mo lang, tapos nagrat. So ganun din sa cactus. Yun yung nakikita kong reason. So ako kasi kapag nagrepat ng grafted, hindi ko na ginagalaw yung ugat niya. As in, yun na siya. Tapos pinukuha ko lang yung lupa dun sa may dati niyang mga soil, tapos dadagdagan ko lang. So yun yung may papayo ko sa inyo. Kapag gusto nyo mag-repat ng grafted, kunin nyo sa dati, huwag nyo masyadong galawin yung ugat, tapos kuha kayo ng lupa. Ganon na ganon. Magdadagdag lang kayo ng lupa, huwag nyo na munang galawin. So isa pang reason kung inupod yung ugat tapos nagtubig nga is ganyan nga yung mangyayari, magrarat sila. So maraming arte-arte yung mga grafted cactus din na iyan. So akala nyo madali,
Akala niyo lang yun. Ayan. So, ito na ang lalim nung no? So, sana mabuhay to kasi ang lalim na nung kanyang sugat pala yung pagkarat niya. So, ganyan nakalalim yung kanyang sugat. So, patutuin lang natin to, tapos ibababad ko sa, ayan, Tango Fungicide. Ito lang yung available ko dito. Usually, I'm using Iditane on my succulents, pero ito, ginagamit namin sa mga houseplants. So, yun lang. Ito, other problem is itong isa. Meron siyang scales. Ayan, this is emergency. So, mag-o-opera tayo today. Ayan. So, may scales. Ito yung dati din nag-scales. Hindi ko pinalitan. Ano ang mali kong ginawa? Hindi ko pinalitan yung soil. At inis-is ko lang siya na nakatanim. Kasi, pag grafted cactus kasi mahirap talagang paugatin. Yun nga, yan ang problema. Yung pag-i-inerte nila, yung stem nila, maaaring mag-rot. So, ayan. Itatanggalin ko na din yung pops. And then, I'm using lang a dishwashing liquid and alcohol, tas warm water lang na panglinis natin. And ngayon, mas iningatan ko na to kasi this is the second time na nag-scales talaga. So, let's go. At tanggalin na natin yung dito kasi sa grafted cactus, meron siyang pinakatangkay na nasa loob nung stem ng pinagpatungan na cactus. So, kailangan nyo din tanggalin yun. Ayan. So, ayan yung tinatanggal ko na yun. So, tanggalin natin. Parang yan yung pinaka-roots niya dun sa sa may other cactus na pinagpatungan. So, this one, nag-rot yung top niya. Kasi yung iba, unang nag-rot yung pinaka-ilalim ng grafted cactus. Pero ito, yung pinaka-top niya, yung kapitan talaga nilang dalawang klase ng cactus na yan. So, mahirap tanggalin yung tangkay na yun kapag ganito. Unlike kapag nabulok na talaga yung gymno, yung pinaka-kapitan ng ugat niya, madaling tanggalin. Pero ito, mahirap tanggalin kasi hindi naman na-damage yung kanyang pinaka-head. So, ayan. Langgal ko na yung mga pops. Medyo mahirap linisin yung pops kasi maliit. So, gagamit lang ako ng toothbrush. So, soft bristle po ang gamitin nyo. Gusto nyo po toothbrush ng asawa nyo. Kung nagagalit, kung magkaaway kayo ng asawa mo, go, gamitin mo na ang toothbrush niya. Areng. So, ayan. So, kailangan lang nating i-brush to. So, ayan, tinatanggal ko pa rin yung pinakakapitan nung ugat. Kasi yun yung para nagsilbing ugat na nga niya. So, kailangan natin tanggalin yan. And, isa din sa mapapayo ko para madaling mag-ugat itong gymno, isugatan nyo po yung kanyang ilalim. Sugatan nyo para mas magkalos siya. Tapos lalagyan nyo ng rooting hormone. Mas mabilis mag-roots yung ganun. Kesa sa hindi mo masyadong sinugatan, paano nga mag-uugat yun, di ba? So, ito, sinusugatan ko pa to para mas madali siya mag-root. So, again, gagamit lang ako ng rooting hormone para kumapit siya. Ayan. So, kung magkaaway kayo ng hubby mo o ng best friend mo, ito na ang panahon para gumanti sa gymno mo. Sugatan mo, friend. Kasi medyo mahirap siyang sugatan. Medyo mahirap tanggalin yung pinakailalim nito. So, at saka ang laki nitong gymno na to, parang siguro 5 inches na yung pot na gagamitin ko sa kanya. Ayan. So, sugatan natin. So, sinatanggal ko pa rin yung pinaka-root na yun. At kita nyo, napakaraming scales. So, kapag nakita nyo yung gymno nyo, may scales na or yung iba yung cactus, kanain nyo na, galawin nyo na. Oo. Linisin nyo na kasi pag madami yan, mahirap tanggalin. At masakit din kasi matutusok kayo dun sa tinik. So, eto gamit ko lang yung eco bag. In fairness, okay naman. So, kailangan nyo lang doblehin para hindi kayo matusok. O, diba? Sugatan mo pa, friend. Diba? Pag naiinis ka, naku, nanggigigil ako. Sugatan natin. Ayan. So, dito na tayo sa pagwawash. So, again, I'm just using a dishwashing liquid, alcohol, 70%, and warm water. So, toothbrushin lang natin, friend. So, ngayon, mas iningatan ko na
So, sa pagtutoothbrush is soft bristle para kung madiinan mo man hindi tawag dito, hindi siya scar, ayun. So, para hindi masugatan. Ayan, kahit madiin mo yan, kung soft bristle man is okay. Kasi, hindi talaga din obra yung yung magaan na pagtututbrush. Kailangan talaga madiin para matanggal talaga. Pati kasi yung mga tinik-tinik, yun, bibrushin mo din siya para matanggal talaga yung mga scale. Minsan kasi nandun. So, sa mali kong ginawa, upon brushing the scales, napupunta dun sa soil, tapos kagapang na naman ang scale. So, kailangan talaga is tinapon ko na yung soil mix nito dati. So, tinapon ko na, tapos proper washing talaga ng mga gamit. So, ito yung mga ginamit ko, tabo, tong tray, tong gunting, talagang winash ko yan, tapos inanuhan ko ng maik na tubig. Binanlian ko pa nga Ayun. So, hindi naman kailangan, pero nasa sayo kung anong tingin mo ang makakapatay sa mga mikrobyo. Ayan. So, ito na, nasa maliit na ako. So, actually, after nito, nung winash out ko, meron pa rin silang scale. So, parang 3 times pa ako nag-brush out. Kasi kung ganito na bula-bula sila, hindi mo makikita na wala na yung mga scale. So, naka 3 times ako ng paghuhugas. So, ang sinasabi din nilang effective is yung Laishalis na shampoo, yung pang anti-kuto. So, this is emergency kasi. Kailangan ko ng hindi na ako nakapunta ng Watsons para bumili ng Laishalis or Laishalis. Ayun. Ayan. So, chinek ko na. So, di pala nakatama sa camera. So, second time ng pagbabrush kasi kaka-wash out ko lang. Nakita ko na meron pa din. Ayan, Anobi. Ang hirap tanggalin. Diyos ko, grabe ang pagsipsip ng mga scales na yan dito sa ating mga gymno, sa ating mga cactus. Minsan may mga millibugs din yan. So, mag-brush ulit tayo. So, by the way, hindi ko yata nakunan yung mga dalawang una kong na-degraph is binabad ko na nga doon sa Tango, sa solution. So, 30 minutes ko yata binabad doon. Tapos, patutuyuin lang yun a day. And then, pwede nyo na siyang, pag tuyo na siya, pwede nyo na siyang itanim. So, ayan, abangan nyo yan. So, ayan, kumuha na ako ulit ng isang clean na tubig para makita ko na talaga na kumbaga dun ko hinuhugasan pero hindi ko sinosoak kasi pwede na pag sinoak mo doon is nandun yung scales, baka kumapit na naman siya. So, saw lang para lang makita ko na okay sila. So, ayan, wash out natin. So, ganito gawin nyo. I-wash nyo sa running water para tuluyan ng matanggal yung scales and wala na siyang kakapitan. Kumbaga doon na siya sa kanal. Agusin na siya doon. Oo, forever na siyang agusin doon kung saan man siya. Ayan. So, recheck again. So, talagang ang hirap tanggalin ng scales. Kailangan talaga kapag nakita nyo na yung inyong gymno is linisin nyo na agad. Ayan, so hindi ko po chinelas yun ha. Chinelas po ng kasambahay namin. Baka isipan nyo ang kalat ko naman, pati chinelas. Hindi po sa akin yan. So anyway, this is the third time na niran ko sila sa water at dun ko nga na-check na meron pa rin talaga. Ang hirap din talaga. Lalo na yung maliliit na gymno. So ayan, ibinabad ko siya ulit, sinuko, tinignan ko kung mayroon pa rin matatanggal. Ayun. So, ito yung binabad ko, 30 minutes. Okay na, patuyuin na natin sila dito. Huwag nyo na itong i-rinse ng water kasi matatanggal yung solution, yung fungicide. So, medyo nangitim na nga din tong isa. So, kinakabahan na ako dun sa isa. So, itatapon ko yan. Nagtimpla na ako ulit ng bago, tapos ibababad ko ulit itong pangatlo nating gymno.
So that's all for today. Abangan nyo bukas ang ating part 2 sa pagtatanim natin ng ating mga dinig grapes. So thank you for watching at Everything Nice at Mitch Succulent Love. Please don't forget to leave your comment below. What's your thoughts? I-check ko po iyan. So hello July, hello birth month, hello sa mga ka-birth month natin. Happy birthday din sa inyo. So ayun, this is your nurse Tita saying God bless po at lagi mag-ingat. Tomorrow po yung part 2. Abangan niyo po iyan at 7 p.m.